Magandang araw po sa bawat isa sa inyo at ayan, meron naman tayong bagong topic, no? Yung nagdaan ngayon na nakaraan, last week ba 'yon, na tinatawag na Semana Santa. So, late na tong video na to, pero gusto kong i-share sa inyo yung mga bagay na natutunan ko para siguro mga next year maalala niyo tong video nito na tapos makapag-isip-isip ko, hindi ko nagagawin uli yun. So, last week, nagsagawa ng Semana Santa, no? Tinatawag na Semana Santa or tinatawag nilang Holy Week yung mga tao. Tapos, ang dami, no? Nung nagbiyahe kami, pupuntang Nueva Ecija. Nung pauwi na kami, ang dami namin nakasalubong, halos lahat ng bayan o barangay hata. Dami namin nadaan ng mga prosesyon, no, na naglalakihang mga rebulto, ng mga graven images. Na ang gagara ng kasuotan, may mga gold pa, may mga silver pa na, no. So, binihisan pa, no, inaakay nila, tinutulak, sinakay sa karo, etc. Binubuhat. So, itong topic natin ngayon is related doon. Sabi dito sa Exodus 24, sabi diyan, you do not make for yourself a carved image, no, or any likeness of that which is in the heavens above, or which is in the earth beneath, or which is in the waters under the earth. So sabi dito, wag kang gagawa para sa iyo yung mga larawang inanyuang kawangis ng mga anyong nasa itaas sa langit, di ba? O nasa ibaba sa lupa, o nasa tubig, o nasa ilalim ng lupa. So walang lusot, no? Sa langit, sa ibabaw ng lupa, o nasa tubig, o kung ano man yung kawangis ng kamuka. O sa langit, sino ba yung mga nasa langit? Siyempre, yung mga kinikilala nyo na sinasamba, etc. Sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So, dito pa lang, medyo pause tayo, no? Dito pa lang sa punto na to, nagbabawal na yung ating Elohim, no, na nasa langit, yung Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Nag-uutos siya, pinagbabawalan niya yung kanyang mga lingkod, yung kanyang mga anak. Kung ikaw, kiniklaim mo na ikaw ay isa sa mga tunay na anak ng Ama na nasa langit, pasok ka sa utos na ito na dapat mong sundin. Sabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. No? Sabi yan, you do not make for yourself a curved image. No? Ng kawangis ng mga anumang anyo na nasa itaas sa langit. So syempre yung mga tao, 'di ba? Marami, no? Gumawa sila ng mga nililok curve, no? Curve. Mga sculptor. Gumawa sila. Dito pa lang nalabag na yung pinag-uutos ng Ama na nasa kaitaan sa mga langit na huwag kang gagawa. Ibig sabihin, huwag kang gagawa. Bawal gumawa ng mga ganong mga graven images. Bawal yon. Utos pa lang. Kung common sense mo pa dadaanin, sa common sense pa lang, wag muna tayo sa spiritual, no? Sa ating pananampalataya, wag muna sa pananampalataya. Sa common sense pa lang, kahit grade 1, maiintindihan to, kahit siguro daycare wag mong gagawin yan. Diba? Siyempre, bata ka. Opo. Kung masunurin kang anak, nakakaunawa ka, yung malinaw sa utak mo na may sarili kang matinong pag-iisip, hindi ka nagagawa. Hindi ka na maglililok ng mga ganyang mga graven images na nakadikta pa dyan na katulad nung nasa itaas sa langit. Sino ba yung mga tinuturing yung mga nasa langit? Diba yung mga kinikilala nyo na Panginoon na pinapanginoon nyo na nasa langit, etc. etc. Huwag daw gagawa ng ganon. Bawal gumawa.
Kahit yung mga nasa ibaba sa lupa, bawal din gumawa. Yung mga kakawangis nun, no? Yung itutulad mo ay kamukha. Ito, gagawa ako ng kamukha ni Maria, ni Miriam. Gagawa ako ng kamukha. Gagawa ako ng kinikilala kong Mesiyas. Kamukha. Ilagay ko, ipapako ko, na ganon. Bawal daw, bawal gumawa. Bawal gumawa ng ganon. Kahit yung mga nasa tubig o nasa ilalim ng lupa, yung mga kawangis noon, kahit pa anyong isda, anyong lamang lupa, bawal kong gumawa ng mga ganon. Kahit yung mga itsura ng mga tao na para ituturing mong, kikilalanin mo na sinasamba mo, no, na kumbaga katwiran ng ibang mga relihiyoso, no, na inaalala lang naman namin para meron, kumbaga may paliwanag pa sila diyan. Halimbawa, ikaw may namatay na yung magulang, syempre magdi-display ka ng larawan, etc., etc., bilang pag-alala, bilang paggunita. Hindi siya kailangang alalahanin ng ganon. No, kailangan mo siyang alalahanin sa pamamagitan ng pagsunod, paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti? Pagsunod doon sa mga kautusan ng Ama na nasa langit, at kabilang na nga dito sa paggawa ng mabuti, yung inuutos niya na huwag kang gagawa ng mga graven images. Kaso ang ginawa ng mga tao, bukod sa gumawa na nga sila ng mga graven images, ang ginawa pa, dinisplay pa sa mga simbahan, dinisplay sa mga altar, kung saan mga dinisplay, pinrosisyon pa, binihisan pa ng mga gagara, etc., etc., pinaglilingkuran pa nila. No? Sabi nga dyan kung bubuuin natin yung sabi dyan sa you do not bow down to them or serve them. Huwag niyong luluhuran sila, huwag niyong yuyukuran sila. Ang ginagawa ng mga tao pa, dinadasalan pa. Diba? Niluluhuran pa. Matitigas ang ulo. Sabi, to them nor serve them. Huwag niyong paglilingkuran, kahit paglingkuran sila. Kaso, paanong ginagawa ang paglilingkod ng mga tao? Binibihisan na magagara, binubuhat, no, kung saan dapat ilagay kasi hindi makalakad at pang ginagawa, pag maalikabok na, pinupunasan, linilinisan, isa po yung paraan ng paglilingkod, pagsiserve. Tapos gagawin pag may ganyan katulad niya, Semana Santa, mahal na araw na tinatawag, ipoprosesyon sa daan, ipaparadang ganon, pinaglilingkuran. Isa pa sa paglilingkod, anong ginagawa? Ipinagse-celebrate ng mga fiesta ni Santo ganito, fiesta ni San ganyan, birthday ni Papa J, etc., etc. No, birthday ni Mama M, etc., etc. No, mga pinaglilingkuran, pinagse-serve, no, niluluhuran, niyuyukuran, etc. Pinupunasan pa ng panyo, tapos paniniwalaan na gagaling. Lahat ng mga kautusan, nilabag. So again, kung may common sense ka, kung nasa matinukang pag-iisip, pag sinabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, anumang anyong nasa, katulad ng kawangis na nasa anyong nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, o nasa tubig, o nasa ilalim ng lupa, walang lusot, mula patas hanggang kailaliman. Huwag kang gagawa ng mga katulad ng mga ganon, para yuyukuran mo, sasambahin mo, paglilingkuran mo. Sabi niya, for I, Yahuwah, your Elohim, no, Yahuwah, sa ibang tawag nila Yahweh, pero ang original Hebrew name niyan ay Yahuwah, hindi po Yahweh, no? Your Elohim, and am a jealous El, no? Ano siya? Seloso. Pangapit sabihin mo, Ama, ito para naman po sa iyo ito,
no, para meron kaming copy na itsura mo dito sa lupa, etc. Ayaw nga niya eh. Ayaw niyang gumawa tayo ng ganon. Huwag tayong gagawa. No, yun po yung bawal. No, visiting the crookedness of the fathers of the children to the third and fourth generations of those who hate me. Kapag hindi mo siya sinusunod, ang turing niya sa'yo, hate mo siya, kaaway ka niya. Ganun po ang batas ng Ama na nasa langit. No, kapag hindi mo siya sinusunod, nilalabag mo yung kanyang kautusan, ginagawa mo pa yung pinagbabawal niya, ibig sabihin, ang turing niya sa iyo, hate mo siya, kaaway ka niya. At ang gagawin niya, susumpain niya yung inyong hanggang third generation mo, hanggang fourth generation. Kaya maraming, pansin nyo, maraming tao naghihirap. No? Mahirap ang buhay, maraming kamalasan, etc. Maraming paghihirap na parusang nadadanasan sa mundo. No? Tapos yung iba, yung mga yumaman, siyempre, alam mo na, marami nang umamin. Binigay yung kaluluwa niya sa kalaban, etc. Di ba? So, wag kayong, bakit naman maraming masasama na mayayaman? Maraming ganito, ganyan. Sabi nga ni Yahuwah, kung kayo ay tumalikod sa mga gawa niyong mga masasama at sinunod niyo yung aking mga utos, pagagalingin ko ang inyong bayan. No? Balik tayo doon sa sinasabi na, bakit yung mga masasama, maraming masasama, yung mayaman? Hindi mo alam, pwede ka rin payamanin ng dyablo, pwede kang payamanin ng demonyo, pwede kang payamanin ni Satanas, bigay sa'yo lahat. Basta sasamba ka lang, gagawin mo lang yung kanyang mga kagustuhan. Di ba nga, inalok yan, kahit yung mismong bugtong na anak, inalok siya sa ilang. No? Nung panahon na 40 days siyang walang kain. Kaya siya hinang-hina nun. So lumapit sa kanya yung si Satanas. Bibigay ko sa iyo lahat na mga natatanong mo sa buong sanglibutan. Basta sasamba ka lang at luluhod sa akin. Tinanggihan niya. Pinalayas niya si Satanas. Kaso ngayon maraming tao, hindi nila alam na yun na yung ginawa sa kanila ni Satanas. Anong ginagawa? For example, yung mga nakaupo dyan sa gobyerno, marami. Ginagawa, nagnanakaw. Pinapaikot yung mga taong bayan. Ninanakawan yung taong bayan. Gumagawa ng mga kung ano-anong kasamaan. Kinukonsinte yung mga kriminal, no? Yung mga gumagawa ng mga masasama. Gumagawa ng mga illegal substance, no? Gumagamit. Kinukonsinte nila. Yun yung isang katulad ng ginagawa ng dyablo, no? Sa mga tao. Sige, gawin mo lang lahat yan. Gawin mo lahat ng kasamaan. Hindi ka mauubusan, hindi ka mawawala ng pera. Pararamihin ko yung pera mo. Ganon lang kasimple. No? Yung isa naman, bakit marami mahihirap? Bakit? Kasi hindi sila sumusunod. No? Hindi nga sila gumagawa ng masama. Diba kita nyo, yung mga daging relihiyoso, ay maka-Diyos po ako eh. Ang katawag nila Diyos. No, Elohim po, Elohim. So, yun nga, maka-Elohim ka nga, maka-Diyos ka nga, na tinatawag mo mong Diyos. Kaso nga lang, nilalabag mo yung kautusan, yung mga kautusan na sinasabi ng inuutos ng ating Ama na nasa langit, no? Sabi nga diyan, ano bang utos doon sa ang tawag dito? Ano ang turing nung ating Ama na nasa langit patungkol dito sa mga graven images? Basahin natin sa Tagalog, no? Sa mga sa aklat ng mga Kristiyano. Sabi dito sa awit, no, 115:1. Tanging sa iyo lamang, banggitin ko na lang yung Hebrew version.
Yahuwah ang dakilang karangalan. Hindi namin maangkin pagkat ito'y iyo lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Elohim? Ang palaging winiwika, ang Elohim namin nasa langit. Naroroon ang Elohim namin. Ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Elohim. No? Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. No? Ito kasi awit to eh. No? So ito daw yung Elohim nitong mga tapat sa tunay na Elohim nasa langit yung kanilang Elohim. Ito namang mga tumutulig sa kanila, mga nagtatanong sa kanila, saan yung inyong Elohim? Ang Elohim naman nitong mga to ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Elohim. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang mga nag-ayos. Yung mga tao daw ang gumawa, nag-ayos. No, nung kanilang mga Elohim, yung mga, di ba nga sabi, huwag kang gagawa. Ang ginawa ng mga to, naggumawa pa rin. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita. So kung mapapansin nyo, yung mga graven images, no, ito, banal na kasulatan, no, yung salita, scripture po yung nagsasalita dito, no. Kung napapansin nyo, mga graven images, may bibig po yun, parang sa tao, may bibig. Pero hindi sila nakakapagsalita. Ngayon, ito binabanggit dito sa scripture, sabi, totoo nga at may bibig. Ngunit hindi makapagsalita kasi gawa saan? Sa gintot pilak, sa kahoy, etc. No? At hindi rin makakita ang mga matang pinasadya. So nagpasadya, no, 'di ba? Ginawan nila ng mata kasi nga inililok 'yan eh. No, kinerve 'yan eh. May mata, nilagyan ng mata ngayon. May mata, may bibig. May bibig, hindi makapagsalita. Yung mata naman daw, hindi makakita. No? Sabi ng scripture yan, hindi naman ako ha. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga. O diba, yung mga Mama M nyo dyan, yung Papa J nyo, yung mga santo ganito, na mga graven images, na mga pagkalaki-laki, nakatayo sa mga simbahan, sa mga altar, etc. May mata, may bibig, may tenga, hindi makarinig. No? Sabi, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. May ilong nga. Simento naman, ginto, gawa sa ginto, gawa sa simento. Kahit butasan mong ganon, wala rin, hindi rin makakaamoy. No? Totoo nga na may kamay, ngunit walang pakiramdam. Diba, yung mga graven images, may kamay din yun, wala rin pakiramdam. Mga paay, ayun, meron tayong ano dito. May mga paay, mayroon din, ngunit hindi makahakbang. Ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lang. Kasi may bibig, hindi nga makapagsalita eh, kahit munting tinig, kahit mahina. No, may paa, hindi makapaglakad. No? Kaya kapag magkasunog, no? Kahit magdasal-dasal ka daw, tulungan niyo po kami. Kasamang masusunog yon kung hindi mo bubuhatin palabas. Yung graven images mo na inaalagaan, yung mga santo mo, ribulto mo sa bahay, sa simbahan, pag masunog yung simbahan, masunog yung bahay, walang magagawa yon. Walang kapangyarihan yon. Hindi makalakad, hindi magagawa nun. Kung hindi mo yung bubuhatin palabas, kasamang masusunog yon. So yun yung pinaparating dito. Kaya ang sabi dito, eto mas matindi, no? May wisdom dito, sabi. Ang gumagawa sa kanila at pati ang nagtitiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Elohim na ginawa. Magiging gaya nila, no? Sa ibang Tagalog niya, sa matanda, ang tawag nito, ang dating Biblia 1905, sabi doon, ang lahat ng gumagawa at magtitiwala sa kanila, magiging kagaya nila, no? Lahat sila ay katulad ng gayong Elohim na ginawa. Bakit? Anong ibig sabihin dito? Magiging sarado isip mo.
'Di ba may tenga, may bibig, may ilong, may paa, may kamay, walang silbi. Bakit? Sarado ka na eh. Kahit anong sabihin sa'yo, may tenga ka nga, paparinig sa'yo yung katotohanan, kahit anong paliwanag sa'yo ng katotohanan, o bawal yan, masama yan. Ayaw ng Elohim ng ganyan, na graven images. Hindi mo na yan pakikinggan kasi wala ka ng pandinig, wala ka ng spiritual hearing. Hindi mo na yun iintindihin. Hindi. Eto, paniniwala namin to, irespeto mo yung paniniwala namin. Ang tanong, ikaw ba, nirespeto mo ba yung utos na nandyan sa kasulatan? Na pare-parehas lang naman tayo ng mga binabasang scriptures. No? Magkakaiba nga lang ng language. Pero andun pa rin nakasulat yung mga bawal. At isa sa mga bawal, yung nakalagay na yan. No? Ngayon, kung gusto mo ng respeto, respeto mo pa. Igalang mo yung paniniwala namin. Yung scripture nga, hindi mo maigalang, hindi mo mairespeto. Paano ka irerespeto? Sinusuway mo nga yung scripture eh. Diba? So, ganun po yun. So, magiging kagaya ka nila. May bibig ka nga. Hindi ka naman nagsasalita ng katotohanan. Puro kasinungalingan yung sinasabi mo. Na, doon lang sa sarili mong paniniwala. May mata ka nga. May mata ka. Kahit mabasa mo na yung katotohanan, nandyan na nakasulat na yung bawal. Ayan, ito yung katotohanan. Hindi mo pa rin makita. Pakikinggan mo pa rin yung sarili mong paniniwala. So, kaya yan sinasabi, magiging kagaya ka nila. Na wala kang silbi. Ganon ang ibig sabihin po niyan. Yan po ang wisdom na sinasabi dyan. Lahat sila ay katulad ng gayon Elohim na ginawa. Ikaw bayan ng Israel, ikaw kay Yahuwah lang magtiwala. Siya ang inyong sanggalang kung tumulong laging handa. No, doon ka lang magtiwala, wag ka magtiwala. Magtiwala sa mga graven images na ginawa lang ng tao. Sa kanya ka lang magtiwala, yung nasa langit, nasa kaitaasan sa langit. Siya yung laging handa. Yan, laging ganun lang yan, steady. Hindi handa yan. Pag nagkaputukan, nagkabarilan, nagkagera, nagkasunog, nagkalindol, nagkabagyo, ganun lang yan. Kung hindi mo yan gagalawin, hindi yan naalis sa kinatatayuan niya. So, ganun po ang ibig sabihin nun. So, ngayon, ano naman ang utos ng Elohim tungkol sa mga graven images na to? Ano ang dapat gawin sa kanila? So, ito, medyo masakit ito, ha? Pero, tandaan nyo, ang mga kahit basahin nyo, sarili nyong Biblia dyan, sarili nyong scripture, yan yung mababasa nyo. Ano ang inutos sa mga tao tungkol sa mga graven images na to na dapat gawin. Sabi dito, ang mga larawang inanyuan na kanilang mga Elohim ay inyong susunugin sa apoy. Inutos dito sa mga bayan niya, sa bayang Israel, no? Sabi, huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto na nasa mga yaon. Kasi ito, mga tawag sa atin kasi Gentiles. No, panahon natin, mula sa panahon nila, may mga Gentiles na yon. Ang tawag sa mga Gentiles, yun yung hindi bayan ng Israel. Yun yung kasi 'di ba merong Israel. Ngayon, yung mga Gentiles, yun yung mga hindi nagpapasakop sa kalooban ng Ama. Sa panahon ngayon, meron ding panibagong Israel, 'di ba? Itatayo niya yung yung bagong Israel. Yun naman, ang tinatawag na Israel ngayon, hindi na literal na bayan, hindi na bayan na bayang Israel o bansang Israel. Isang malawak na bansa na sa buong mundo, yung mga tao na totoong sumusunod doon sa tunay na Elohim, na hindi gumagawa ng mga paglabag. Yun po ang makabagong Israel ngayon na tinatawag ng bayan, o yung bayan ng Elohim. So ito, sabi dito, tungkol sa mga larawang inanyuan ito na mga matitigas ang ulo, ang mga larawang inanyuan ng kanilang mga Elohim ay iyong susunugin sa apoy. Huwag mong iimbutin ang pilak o ang ginto. Di ba may mga
Sa Vatican marami niyan eh. Sa ibang mga sosyal na simbahan o mga yung iba, 'di ba, gintong Mama M, 'di ba? Gintong graven images na santa, green pilak na santo, etc. etc. Tapos yung iba may mga may mga part na mga ginto, 'di ba? Hindi man lahat, may mga part. Sabi, wag mong iimbutin. Kahit yung pilak noon, pag sunugin mo na 'yon, sisirain mo 'yon. Wag mong kukunin yung kahit yung ginto noon, kahit yung pilak noon, kasi ayaw ng Ama noon kahit anong galing doon, no? Na nasa mga yaon, ni huwag mong kukunin para sa iyo, no? Baka sa iyo'y maging silo, sapagkat ito'y isang karumal-dumal sa Elohim mong si Yahuwah. Karumal-dumal kasi po yan, yung mga graven images. Ang sasalita po dito, no, yung scripture, hindi po ako, no, binabasa ko lang po sa inyo. Ina-elaborate ko lang po para mas malinaw, no? Para kay Yahuwah, para sa Elohim, yan pong mga graven images, yan po ay mga karumal-dumal, no, na taon-taon pinoprosesyon ng mga tao tuwing Semana Santa, tuwing mahal na araw, etc. etc. No, kung natatapakan ko man po ang inyong pananampalataya, o kung nga sa palagay nyo hindi ko ginagalang inyong paniniwala and nirespeto, isipin nyo, yung scripture nga po, yung mga kautusan, hindi nyo ginagalang, hindi nyo sinusunod. So, paano po kayo makakatanggap ng tamang paggalang? Ito po ay pagsaway lang, no, sa mga tao na lumalabag dito sa tinatalakay natin. Anong dapat gawin? Susunugin po. Susunugin sa apoy. Kahit wag kukunin. Kasi nga, karumal-dumal. So dito, sana meron kayong naututunan kahit papaano. Sa huling verse na babasahin natin, yung buhay ng tao, hindi pwede yung gagawin lang natin kung ano yung gusto nating paniwalaan, kung ano yung opinion natin sa buhay, kung ano yung mga gusto nating gawin, no? Kung gusto kong ganito lang ako, ganito, gagawin ko to. No? Maging productive tayo sa paningin ng Ama. Kailangan maging lingkod niya tayo kung gusto nating maging anak niya, maging tunay niyang anak. Ang mga bagay na gagawin natin ay naka-involve o nakapaloob doon sa kanyang mga kautusan, doon sa ebanghelyo, no, ni Yahushua, yung bugtong na anak. Kailangan susundin natin yon. Teka, i-remind natin yung sarili natin na lagi, teka, itong gagawin ko, itong mga gagawin ko, nakapaloob ba ito doon sa ebanghelyo ng bugtong na anak? Nakapaloob ba ito sa mga kautusan ng Ama na nasa langit? Laging i-remind natin yung sarili natin para maituring tayo na tunay na mga anak. Hindi yung gagawin lang natin kung ano yung gusto natin sa buhay. No? Ang pangit. Kung ano, siyempre, ganito, ito, wala naman akong tinatapakang tao eh. Mabuti naman ang kalooban ko, alam ko sa sarili ko. Mabuti nga yung kalooban mo. Kaso nga, wala ka namang silbi na ginagawa para doon sa Ama na nasa langit. Wala kang silbi na may ambag doon sa ebanghelyo ng bugtong na anak. Sabi ng banal na kasulatan, sabi sa kasulatan, iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Kahit gaano ka pa katalino, kahit gaano ka karunong, kung yung karunungan mo, yung katalinuhan mo, wala namang silbi doon sa Ama na nasa langit, doon sa ebanghelyo ng bugtong na anak, wala yan, iwawalat lang yan ng Ama. Mabuhay ka niya, sige, gawin mo yung gusto mo, bahala ka sa buhay mo dyan. No? Ang magpayaman sa'yo yung demonyo. Kasi, siyempre, puro sarili mong nagsikap ka mag-aral, magtrabaho, magpayaman, ginawa mo yung gusto mo sa buhay.
Siyempre, ang nagpapayaman sa'yo, yung Elohim ng sanglibutang ito. Sino? Yung Satanas. O, yung mabait naman, sabi niya, isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Paano yon? Kahit gano'n ka kabait dyan, kahit magtulong-tulong ka ba dyan sa mga mahihirap, kahit magpalabas ka pa ng himala, diba? Sabi nga sa araw ng paghuhukom, marami magsisitawag sa akin, Elohim, Elohim, Elohim. Pero sasabihin niya, kailangan hindi ko kayo nakilala. kahit sabihin mo pa na magkamakaw, naggumawa ako ng mga himala, nangaral ako ng ganito, di ba? Ano sabi niya? Huwag silayo kayo sa akin, mapaggawa ng mga kasamaan. Bakit? Yun nga yun na yun Imagine niyo yun na yun, mga nagpapalabas na ng mga himala, nagpapagaling ng may sakit, nangangaral, etc. Hindi pa rin tinanggap, pinalayas pa rin ng ama, pinalayas pa rin ng bugtong na anak. Hindi inaccept, magsilayo kayo sa akin mga mapaggawa ng katampalasanan, sabi niya. Bakit? Kasi hindi naman sumunod Ginawa lang nila yung sarili nilang style sa buhay. No? Nagtayo ng mga sariling religions, nagtayo ng sariling turo, ng aral, nagbanggit ng kung ano-ano mga tinatawag nilang peking pangalan ng kanilang mga Elohim. Tandaan nyo po, napaka-importante na malaman nyo yung tunay na pangalan ng Ama at ng Anak. Yun ang importante. Yun ang unang-una. Kailangan malaman nyo po yun. Huwag kayong magbanggit ng kung ano-ano dyan. Mamaya, banggit kayo ng banggit yan ng Papa J. Isang bagaling yan. Alamin nyo kung saan galing. Galing yan sa Latin. Galing yan sa pagan. No? Kayo na mag-research. So, kahit gano'n ka kabait, kung wala kang silbi, pagdating ng paghuhukom, alis ka dito. Alis. Dugyot, alis. Ganon. Kahit gaano ka katalino, kung wala kang nagagawa, wala kang silbi sa paghahari ng Elohim, alis, layas. Kailanman hindi ko kayo nangakilala. Imaginin mo yun, buong buhay mo, akala mo ang bait-bait mo. Kasi hindi ka nagmumura, matulungin ka sa kapwa, ang tahimik mo lang, hindi ka makabasag pinggan, lagi ka lang nasa kwarto, wala kang tinatapakang tao. Buong buhay mo, akala mo ang runong-runong mo, ang talino mo kasi napayaman mo yung sarili mo, nakapagsikap ka, nakapagpundar ka, naitaguyod mo yung pamilya mo. Kaya yun nga lang ang pinagkaabalahan mo sa buhay ng buong habang panahon. So, anong sa'yo? Anong sasabihin sa'yo ng banal na lumikha? Ng lumikha sa'yo, ng Ama na nasa langit? Yung bugtong na anak, anong sasabihin? Teka. Anong nagawa mo para sa akin, Aber? Wala po. So, kaya ang sabi dito sa unang Pilipos 27, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Yahusha, yung bugtong na anak. No? Yahusha. Ang bugtong na anak po, ang pangalan, ang tunay na pangalan sa salitang Hebreo ay Yahusha. Ang Ama na nasa langit, ang tunay na pangalan sa salitang Hebreo, dahil yun po yung original language, no? Ay Yahuwah. Yahuwah dun sa Ama, Yahusha dun sa anak. Kaya tayo, kapag tayo ay nagpupuri doon sa langit, sa Ama at sa anak, ano ang sinasabi natin? Alleluia. Walang hindi. Walang sinasabi doon na Alleluia. Jesus.
Aleluged. Walang ganon. Dioses. Walang ganon. Walang ibang binabanggit kundi Alleluia. Dahil bakit? Ang pangalan ng Ama ay Yahuwah at ang anak ay Yahusha. Kaya pag pinuri natin sila, sakop ang Ama at ang anak. Alleluia. Sa English, praise. So nagkakaintindihan po tayo. Bakit? Kasi nga, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Yahusha. Wala na pong iba. No, hindi mo pwedeng gawin kung ano lang yung gusto mo sa buhay. Na mag-procession ka dyan ng ribulto mo, ng santo mo, no, maglagay ka sa altar mo, sa simbahan mo, etc. Bawal. No, o gagawin mo kung anong gusto mo sa buhay, bawal. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. So, sana po may naunawaan kayo dito sa ating tinalakay. Sa susunod po, tindihan pa natin, no? Gisingin na natin yung mga tulog.